Praise God. May buntag, tindog ta. Praise ata. Father God, salamat kay sa imong kaayo, sa imong pabor nga imong gipaabot sa amuan ini kabuntagon. Father God, salamat kay sa imong presensya nga imong gipadangat sa amuang tagsa-tagsa, sa among pag-experience, sa imong gugma, kalinaw, pabor, Father God. Bisan na sa imong pag-impart sa imong word karong buntag, Father. Salamat kay tabangan mo kami nga makasabot mi. Salamat kay Father nga imong gitabangan nga motubo kami spiritually. Ug salamat kay Father God nga gitrabaho mo kami, padayon ka nagtrabaho sa among kinasuluran nga mahimo mi panalangin, Father God, sa mga tao nga nasa among palibot. Among gibalik kanimo tandog pasalamat ug among gitugutan imong Holy Spirit, Father God, nga mo flow, mamuhat o magpanalangin kanamo nini kabuntagon. Among gibalik kanimo tanang pasalamat sa kamahang ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Balik og abli mga igsoon sa inyong Bible. Colossians chapter 3 verse 17. Colossians chapter 3 verse 17. By the way, ato ang team this morning is do all in the name of the Lord. Amo na itong team this morning ha. Do all in the name of the Lord. Atong text na Colossians chapter 3 verse 17. Colossians chapter 3 verse 17, whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. King James na ha. Atong basahon sa NIV. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Medyo klaro-klaro na no? Ato pag yung klarohon umayo, Aritas Amplified. And whatever you do, no matter what it is, unsay imong gibuhat in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus and in dependence upon His person, giving praise to God the Father through Him. Praise God. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong. No, salamat sa Ginoo nga nahuman atas to message last Sunday. So tulo to ka message sa honor your father and your mother. Ang problema lang mga igsoon kay wala na ko ma-record ang katapusan. Ang last Sunday wala na ko ma-record ang part 1 ug part 2 na record nako. Ang part 4 wala na ko ma-record, pero sige lang. At least ang part 1 ug part 2 naaman. So ipasa na to nako sa inyong messenger ang uban pag-upload na ko sa YouTube. So, karon lain nga topic ha. Atong topic this morning is do all in the name of the Lord. Ang atong text, Colossians chapter 3 verse 17. Now, kini bitang word in the name ba? Pag moingon ganig in the name, idiomatic expression na siya. So, ang question ron, unsa man na, pastor, unsay pasabot ang idiomatic expression? Now, dara ha. An idiomatic expression is a phrase of a peculiar mode of expression that has been established by usage to mean something beyond that what can be deduced from the words used often. Okay, as an idiomatic expression, in the name of means, many meanings in the name of. It means representing someone or something. Pag moingon ganig in the name of the Lord, meaning to say, naa kay girepresentahan. So, again, balikon ako, it means representing someone or something. Ang example ani niya mga igsoon is, kana bitaw, pulis bitaw nga nay dakpon. May arestado ka sa ngalan sa balaod. So, nitindog siya sa imong atubangan, mo aresto sa imo ha, dili siyang kaugalingon, kung dili sa ngalan sa balaod. So, dili na literal.
So it means representing someone or something. A policeman about to arrest somebody would say, "Open up in the name of the law." This means that the policeman is coming to arrest that person in representation of the law which the man may have violated. Now, again, balik ko na itong Colossians chapter 3 verse 17 ha. Whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father through Him. Now, si Apostle Paul, pagsulti niya ani, asay revelation sa Spirit, unsay but pasabot niya, pag ingon niya nga, do all in the name of the Lord, whether it is in word or in deed, laom kay na, nga kinahanglan na to na masabtan. Nga naman, kay kung ato lang ng masabtan, mga igsoon, daghan gyud tang malikayang problema sa kinabuhi. But sad to say, daghan na to, dugay ng Christian, pero dili practicing Christian. So, kung pag-uingon kong dili practicing Christians, pag dili gani ka practicing Christians, unsay problema sa mga tao nga wa kailas Ginoo, maura po'y imong problema if you are not serious enough in practicing the principles nga na as Word of God. Pero practicing Christian ka, lahi gyud ang ato ang lifestyle, lahi atong culture, mas spare gyud ta sa grabe nga kalamidad sa kinabuhi. Okay? So kung di ka kakitag diferensya sa imong lifestyle o cultures, mga tao nga nas gawas, then there is something wrong. Nga naman, maura ng kalasihas lifestyle, ay may na lang, discussin na lang ta. Pero sa akong kaugalingon, sa akong na-observe, sa akong kaugalingon, compared sa uban, by God's grace, lahi yun. Nga naman, gi-practice man ako. Nakuha ko niyo mga igsoon? Nga nung maglisod man tag-practice sa pasaylo, ang ano maglisod man tag-pasaylo, kay wa man nimo praktisa ang pasaylo. Nga nung maglisod man kaghigugma, gitudlo na sa Bible ang paghigugma, gitudlo sa Bible mga igsoon ang pagpasaylo, gitudlo sa Bible ang pagpaubos, gitudlo sa Bible ang pasensya. Why is it nga naglisod ta? Nga naman, because we are not practicing those principles taught in the Word of God. Nga naman, ang basketball player, pag mo itsa siya 3 points, labi nag PBA player na, dali naman lang kaya niya i-shoot. Practicing basketball player man siya, bula may gigunitan pirmi. Kaya kung libro lang pirmi iyang gibasa, unsaon pag itsa 3 points, away gyud mahitabo mga igsoning, Antonio Scorte. Kuha ko ninyo? So, ang point na ko dire is, usas akong point dire is, we need to practice what we learn. Praktison yun na to. Ano man, kay by doing so, kung imo nang balik-balikon permanente, mahimo ng part sa to nature. Balikon ako, mahimong part sa imong nature, and then, nahinumdo mo sa akong punto, why is it, Pastor, that we need to read God's Word, we need to pray and meditate every day, not only that, but we need to practice those principles. Why? Because we are in the process of developing spiritual consciousness. Kaya kung Christian ka, church-goer ka, unya, parihara imong lifestyle sa mga tao sa gawas, kabaw mo ngano nagkaparihas? Wa man kay na-develop nga spiritual consciousness. Pero natay na-develop nga spiritual consciousness, parehas ba sa basketball player? Unsa may diferensya sa ordinaryo nga tao o sa basketball player? Dako kay diferensya, nga naman ang basketball player naa siya gitawag nako nga highly developed basketball player's consciousness. Parehas bas musician. Nganong gitawag man siya musician, kay naa siya music consciousness. Ganon na-develop man niya ang music consciousness tungod sa practice. Nganong wa may diferensya sa atong lifestyle o cultures mga tao nga nas gawas, ngano? Wa man ma-develop sa ato ang gitawag na kog consciousness sa usa ka anak sa Ginoo. Ang atong pagsabot sa Word of God, intellectual raman, wala mas practice. So atong gisalon og may nining kabuntagon mga igsoon, ang punto nga do it all in the name of the Lord, words of action. Okay? Ngano man, kung faithful lang ta, kana lang a verse. Now, with the realization mga igsoon, realization na, understanding and conscious effort.
Nga unsay imong gitanom, imong anihon, layo gyud kag maabtan spiritually. Nakuha ko ninyo? So we have to be technical in our approach sa Word of God. Balikon ako. Technical gyud ta, ngano man. Ako mga ison, moingon jud ko kinahanglan ato gining seryosohon because there are so many Christians nowadays, there are so many churches nowadays. Daghan na kay Christians, daghan na kay churches. Anyat kundi nato seryosohon nato pag-study sa Word of God. Di ka maghimog journal ba? Ako mga ison nga himo na gyud kog journal ron, gi-journalan na gyud ako klaro, gitan-aw gyud ako gyud butang akong buhatonon ron tuiga, tan-aw na ko pagaliyon. I really need to assess myself kung ni-progress ba ko spiritually, intellectually, emotionally, na-develop ba akong EQ, ni-progress ba ko physically, kaya kung walay impact sa akong lawas, away pos. Nakuha ko yung mga igsoon. So, my point is, dili ni komedya. The fact that we are here for us to know God, meaning to say, ang atong pag-ilas, Ginoo, progressing. So kung ang atong intimacy with God nag-progress, then there must be development in us spiritually, intellectually, emotionally, na i-development sa imong paglawas. Dili ka mo deteriorate, kay kung nag-deteriorate ka intellectually, nag-deteriorate ka emotionally, nag-deteriorate ka physically, then there is something wrong with you. There is something wrong with me. Nakuha ko yung mga igsoon. So naatay trabahoon. Yes, it's God's grace. God has given us all the grace, mga igsoon. Ang nahitabo mong gustaw ron, sa di pa kumupadayon sa pag share sa inyo sa Colossians chapter 3 verse 7, no? Ang nahitabo mangod ron sa tao, mga igsoon, is gihurot nato ang atong huna-huna o kusog sa pagpangita sa mga butang na nato. Gihurot nato. Tagaan ta mo example, mga igsona, nga usa ka example nga makapamatagid sa ato kini. Kanang itoy ba nga nagukod siyang ikog. Madakpan man ay ang ikog. Di gyud na niya madakpan, mga igsoon, magtuyok-tuyok na lang sa pirmi. Siging gukod siyang ikog, siging gukod siyang ikog, siging tuyok-tuyok. Gikutasan na lang sa gukod siyang ikog. Nga naman, kung gukuro na to ang mga butang nga parte na nato, mahurot na to kusog, di gina na to makuha. Pero muhunong ka, mga igsoon, muhunong po na yung gukuron. Ano ko, kunin yung mga igsoon? Muhunong ka, hunong po na siya. Anong di mo na siya muhunong? Aparte mo na ni mo. Pag mudagan ka, dagan po na siya. Yan, saan mo pagdakop, anak, nga imuhap ng ikog. Hello? So, my point is, we need to wake up that within us, we are complete. Pagsulti gani nga we are complete, meaning to say, wag yun nagkuwang ang Ginoo. Kini, mga igsoon, ay yun mong kalimot ani. Ang Ginoo magbuhat og datok pobre. Ang gibuhat sa Dios, man in His own image and likeness. Wa siya maghimog dato, wa siya maghimog pobre. Wa siya maghimog dato, wa siya maghimog pobre, mga igsoon. Ang iyang gibuhat tao, sama si andagway. Now always remember that one. Ponder that one. Nakuha ko ninyo? Tagaan patamuglaw mga sa di patampadayon. The moment nganlan gani natong taong kawatan, napriso ka, tree of the knowledge of good and evil. Sir, unsa may relationships akong pagngan sa usa ka tawo nga kawatan sa akong pagkapriso sa tree of the knowledge of good and evil. So meaning to say, if we keep on judging, labeling that particular person from this particular identity to another identity, then we are in prison. Napriso ka sa tree of the knowledge of good and evil. Ngano man, pastor, nga napriso man ko sa tree of the knowledge of good and evil,
Kung nganlan ako ang usa ka tawo nga kawatan. Kibaw ba mo ngano? Okay, nganong imo na siyang ginganlag kawatan? Nangawat na siya, tanawa ha. Nangawat siya. Unya ikaw pud nga nagtan-aw sa iyang pagpangawat, ginganla na to kawatan. Now, karon mga igsoon, again balikon ako. Dili lang kay kamo ang nasipyat ani. Hasta po ko, bitaw na nakasabot ko, kay utro po kong natagak ani. Nga sa akong pagkasipyat, gipasabot ko sa Ginoo nga maunay sitwasyon. Hello, magkuyog ta. Magdungan tagpasar sa atong exam. Okay, balikon ako ha, sa di pa kong padayon din sa akong text, part pa ni sa akong introduction. Pag nganla nimo ang tao nga kawatan, tungod siyang pagpangawat, o sa iyang pagpangawat, ikaw nga nakakita, ikaw nga nakadungog, nganla nimo sa kawatan, okay, dara. Nangawat siya tungod sa kawadon. Nangawat siya tungod sa kawadon. Okay, nangawat siya tungod sa kawadon ha. Na siya'y nasabtan sa iyang huna-huna nga siya nagkalisod. Okay? Now, ang tao sa pagkaon niya sa tree of the knowledge of good and evil, ang sakit kay naa ka na hugs category sa evil side. Nakuha ko ninyo mga igsoon? Pagkaon sa tree of the knowledge of good and evil, na belong siya sa category sa evil side. Under the category of the evil side is, unsa man, problems, limitation, sickness, and diseases. Unsa pa? Poverty, kawadon. Naa diri sa evil side. Nya karon kay naa man ka sa evil side, natural mangandoy gyud ka sa good side. Naa man ka sa category mga igsoon sa kalisod. Limitasyon, problema, sakit o kasakit, kawadon, naaman ka diha. Di siyempre, nagtanaw ni mo itong good side, imog yung pangandoyon. Sa imong pagpangandoy pa lang, gidawat na nimo ang imong kahimtang. Dito ko na siya ba, ako mentor ba, gipangutana ako mentor, giingnan siya nga, brother, kanang, sorry kay ha, mangutana minimong brother, kanang sa among nasabtan ba sa imong hangwali ba, muro pag di ka mutuog healing? Katawa siya. Siya nga nung patuhoon ko, ba't di mo healing? Hindi mo kumutuog sickness. Di siya mutuog healing, kaya di mo siya mutuog sakit. Go ko ni Mike Zone. So, kung naa ka diri nga pika side, mangandoy ka dito, the fact na nangandoy ka, gidawat na nimo imong kahimtang. Unsa nga kahimtang? Limitado ka, unsa nga kahimtang? Kuwang ka, unsa nga kahimtang? Pobre ka, unsa nga kahimtang? Bati kag naong, unsa nga kahimtang? Bogo ka, unsa nga kahimtang? Kuwang ka sa resources. So, imo man gidawat. So, pastor, unsa may akong buhaton ani? Ang question diri ron, unsa may imong buhaton ani? Kibaw ba mo unsa mga igsoon daray? All we need to do is to wake up that we are complete in Christ. Dili identify mo na say punto dia say. The only desire that is acceptable spiritually when we go deeper in our relationship with God is the desire to know God. Kana gid siya, kumpleto ko diha ni Kristo nga naman. The moment you accept nga bati kag naong, lupi ka filler. Ang filler mga igsoon wa man magpaabot. At tuon na, diri pa ko sa Toledo, kita ko mga babae diri, wala kay diri mga feelingon. So pag-abot na ko Manila o Cebu, pag-college na ko, oh my God, kini mga babae nga naedukar, mga igsoon. Uy, wala yung insecurity sa kapislat sa ilang ilong. Wala, dili sila, wala sila mag-ampo, nga mutaas ilang ilong. Ha? I-feel nila and they act. Take note ha? They just feel nga gwapa sila and they act nga gwapa sila. So pag-act nila as gwapa sila, using kay lang self-confidence o self-esteem, pagkakita sa laki, ni samot ka gwapa.
Maoy sigihag panguyab. Kaysa mga gwapa, mga igsuon nga, kuha mo sabot pasabot. Dili tamang hambog. Pero we have to wake up and realize that we are complete. Pasabot gani complete. Kumplito ka sa sud. So sa may buhaton nimo, we need to surrender everything to God so what is complete within will be expressed and manifested in words and in deeds. Nakuha ko niyo mga igsoon. Dili ka manghambog ha. Kung dili tabangan nimo imong kaugalingon. Sa unsang pamaagim, sakay kag tricycle. In words and in deed. Kung sa imong words, pobre ka, singlon yun na nimong piso. Kung sa imong words, pobre ka, natural kay nagsige man kag entertain og negative self-talk. Kung nagsige entertain og negative self-talk, mugawas na sa imong baba. What ikaw unon? What ay bugas? What ay bugas? Unsa naman eh? Di mo matabang. Unsa mo? Ano na? Nya maminaw po ka, imbis ikaw nagkumbati po ka diri, makarealize ka, nya maminaw ka na, nawala na. Magdungan, magparehas mong tanan. Nakuha ko niyo mga igsoon. All of us are dealing with negative self-talk sa sud. Kung dili sa klase, sa mga estudyante, nag-deal sila negative self-talk sa sud nila. Ano man? Na may nagsigsulti nila, bugo ka, di ka. Sa mga estudyante, dili ka na problema ng kwarta, ang ilang madunggan pirmi, bugo ka, pati kag down. Gwapa gito siya, gwapo to, kato. Di ba, karon no? Oh, na. Oh, see? Oh, see? Oh. Mo na gitawag nako padung ta diha, gitawag ko na transformative vocabulary. So, nag-deal ka og negative self-talk sa sud. Giluok nimo maayo. Kay gusto kang mubuhat ka mubutos Ginoo, and you are in the process of renewing your mind. Unya mga tao sa imong palibot nimo nagsigig kanta og kalisod. Nakatabang wa mga igsuon. Ha? So, mo gani, mo bitaw na moingon ko mga igsoon, if your environment is not contributing to your spiritual growth, make your own environment sa suod. May pa'y mag-inusara ka. Sa estudyante mo, na iyang gikumbati, negative self-talk sa suod niya, ngabati siya naong, dili siya gwapa. Pag abot na po di mo nga na kay anak, wa kay kwarta, pobre ka, pobre mo mama ni mo papa mo na ikaw, wa mo ka mo eskwela. All those condemnations na dungog ni mo sud. So nakuha ko niyo mga igsoon. So, pag moingon ka nga kawata na siya, nituo day ka o kalisod. Nakuha ko niyo mga igsoon. Pag imo siya nganlan nga kawatan, that means nituo kag kalisod. Pag imo siya nganlag tulisan, nituo kag kalisod. Now karon balik ko nako ha, nakoy nindot kay nga illustration ani. Na dili mo to og Ginoo. Dili mo to og Ginoo ha. Dire mo to og Ginoo. Kinin dili mo to og Ginoo, wa na gyud gituhuan. Pero kini mo to og Ginoo, kining pikas atheist man di man mo to og Ginoo. So full of unbelief. Dire full of superstitious belief, nanobra. Dire di mo to og Ginoo. Dire mo to og Ginoo, mo to og agta, mo to og wakwak, mo to og biwindi, halos na lang, tanan na lang gyud dire. Bisa na lang og tutuan ang tuo gihapon. Kita ninyo extreme nga izon? Nga dire daghan ang way kwarta, dire. Di mo to og Ginoo, way simba-simba mga izon, daghan kay kwarta. Di ka mag-wonder ana, ngano man ni oy? Unsa man ni? Adto man is buwangan pirmi kada Domingo. Kada Biyernes ug Sabado adto man sa casino. Gitugpok magmaing kwarta ni di adto na may bag-o pod nga Sugalan Cebu in New Star.
Grabe kay manugal niya, dagko kay panalhon. Dire, grabe kayo, no? Superstitious kayo. Way kwarta. Dire, speakers. Di mo to Ginoo, pertindagan ng kwarta. Ba mo kung si diferensya, di apay na yung diferensya ay. Dire, sa di mo to Ginoo, perting ko gihana. Dire, nagsige na lang ampo. Total mo milagro man yun ang Ginoo na mauna ron. Hallelujah. Nakuha ko yung mga igsoon, dire mo, milagro ang God, ang Ginoo niya, mutubag o pag-ampo ba niya, kung ano trabaho-trabaho. Nagkaman ni dire. Now, dara, kini, imong ingnon ni dire pikas. Imong ingnon, no, di ka mutuog Ginoo, mutuog kag agta. Sa naunsa man taon ka dong, di mo kaya ko mutuog Ginoo, patuhoon na nung mong agtag ing kanto. Dire pikas. Brad, mutuog kag Ginoo, bro. Nga ka na mga engkanto, brad, mga agta, brad. Uy, naagi na, pastor. Naagi na, pastor. Kabantay mo anang Pentecostal nga extreme? Maumagtaan na ka ni Anto. Bigani iro, giluwas tas Ginoo. Kanang Pentecostal bitaw nga extreme. Muuyog lang gamay ang kurtina. In Jesus' name na yun. Oo, yung mga ison. In Jesus' name, dahil daw ta espiritu. Ilaga lang gani, nangutkot sa kisame. Naiwakwak. Si kita mo, tanawa ha, ang lesson na sa di pa kong padayon. Dara. Kini, kay wa siya mo to, wa sila magkita. Kining usa, kay daghan kay gituhuan, magkakita, pirmi. Kadaghan kay gituhuan. So, sa may application na is practical life na to mga igsoon, dara application ay. Mutuo pagani kag kalisod, magkita gyud mo. Ay kag tuo. So karon kay di naman ta mutuo kalisod. Di na punta mutuo kawatan. Unsa may kawaton nga di man ka mutuo kalisod. Unsa may kawaton, unsa may tulison nga di naman ka mutuo kalisod. Pero nanulis ito. Unsa nga ana ba? Tulis wala gi ko kasabutan nga naman. Ani man gud mga igsoon. We are in the process of renewing our mind. What do you mean by renewing your mind? We have to delete so many vocabularies in our head. Daghang ay tang i-delete diri sa tong utok mga igsoon. Kanuman, kinahanglan na to nang i-delete. Kanuman, what we believe is extremely important. Why? Kung unsay imong tuhuan, maunay imong ma-experience. Now, kung tagaan na to, usually kita manggod, dawat na to as gospel truth ang gisultis doktor. Pag-ingon sa doktor, Mrs. nakay kuan, brain tumor Mrs. nakay cancer Mrs. diabetic ka Mrs. high blood ka Mrs. Gidawat nimo as if ang Holy Spirit mo nisulti. Wa pagani ka kakonsultas Ginoo na sakit ba ka? Ako man mo gisul. Unsa gisultis Bible? Adam, who told you that you are naked? So may application na. Adam, who told you that you are sick? In preparation ni mga igsoons, Colossians chapter 3 verse 7. Laom na siya, pero ato ni i-connect sa mabaw nga practice. Nakuha ko ni mga igsoon. Okay, padayon ta. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 17. Or whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. First question, kinahanglan natin tubagon. What does this verse mean? Unsay pasabot ani nga bersikulo? Okay, tubag. This simply means that as believers in Christ, we are to do in word or deed, all in representation of the name of the Lord Jesus Christ. Now, before ko mo padayon mga igsoon ato ning i-define mga eskwela sa takadiyot unsay meaning aning word represent. Okay? Balikon ako. Ang question, unsay pasabot ani nga bersikulo? Okay? Ang tubag. Nagpasabot ni that as believers in Christ, we are to do, buhato na to, in word o sa action, all in representation of the name of the Lord Jesus Christ. Okay.
Represent. What do you mean by represent, pastor? Okay, represent. Represent is a verb. Verb na siya. Mga eskwela sa ta. It is a verb and an action word. It is not passive but active, and it means, di na siya passive ba? Action word na siya, and it means to constitute, amount to, or become. Be a specimen or an example. In other words, mao ni siya pasabot. To represent the name of the Lord Jesus Christ means to become. Ay mong kalimuta, to represent the name of the Lord Jesus Christ. It means to become an embodiment. What do you mean by to become an embodiment? Mahimo kang expression. We embody. Unsay pasapot pa? Gimanifest nimo sa imong kinabuhi. Nakita sa imong kinabuhi. Unsay pasapot pa? Ang imong mensahe or ang imong isulti, nahimo kang usa sa imong mensahe. The message and the messenger becomes one. Okay, nakuha ko ninyo mga igsoon? Okay. To represent the name of the Lord Jesus Christ means to become an embodiment, a specimen, or living example, dara, or manifestation of the name of the Lord Jesus Christ. Now, Scripture says in Colossians 3:17 that we must become a living expression or living manifestation of the name of the Lord Jesus Christ, so that if people want to symbolically see ha, makakita. Kung ang tao gustong makakita, makahikap, makadungog, makasimhot, makatilaw ni Ginoong Hesukristo, they should be able to do that in us. Okay, paliw kong ablis yung Bible before tamo padayon. John chapter 4. At chapter 14. Basahon ako sa NIV ha. Chapter 14 verse 6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Okay, akong tiwasog basa ha, sa verse 7. If you really know me, o sige, sulti ni Jesus, if you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Nitubag si Philip. Palihog ragugkog. Basa sa Binisaya, verse 8. Okay, there's niya. Verse 8. Kung si Filipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita ka namo ang amahan, kung igo na kanamo. Unsay gisulti ni Philip, ningon siya, Lord, show us the Father and that will be enough for us. Si Philip mo nagsulti ana ha. Ba mo kung sige gisulti ni Philip sa verse 9, ani Jesus sa verse 9. Don't you know me, Philip, even as I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Paliw kong basa sa 9 ug 10. Si Jesus gitubag kaniya, kadugay ko nang pakikuban kaninyo, kung wala ka pa di ay makaila ka nako Filipe, ang nakakita ka nako nakakita sa amahan. Naunsa bang miingon man ikaw, ipakita ka namo ang amahan. Sa Chris, wala ka ba di ay magtuo nga ako ana sa amahan, kung nga ang amahan aniya ka nako, ang mga pulo nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kinaugalingon. Then, Kung
kapulutan. Nainangutanan ako ba? Pastor, unsaon na to na pagtubag, Pastor, pag naimangutanan ako. Unsaon ako pagkahibaw nga ang Dios? How will I believe that God exists? Saan na ko pagtuo sa Dios? Gawa man ko kakita sa Dios. Nasang giingnan, inaniara pagtubag siya, kakita kag hangin. Wa. Pero inigtanaw nimo sa kahoy, makahibaw ka ganay hangin. Yun sa man nimo pagkahibaw sis, ganay hangin. Uyok man. Kanang imong kinabuhi nga nausab, epekto na sa maayong hangin. Ingna ang imong kaistorya, kining akong kinabuhi ron nga nausab, nagpasabot ni nga naay Dios. Kaya di man sa makitaan. Mo tumiingon si Jesus, ay kung tawag maayo, there is only one good, and that is God. So meaning to say, all the good things that you have seen expressed and manifested in my life, it's God. So, ang pasabot ni Jesus, ningon siya, ay kung tawag maayo, kay usare maayo ang Dios. Lao man ang pagkasulti. So, maingon ka, uy, anong usare may maayo ang Dios? Kasi maayo man na siya. Kung siya pasabot ni Jesus ato, ang tanang maayo nga inyo nakitaan nga naas akua, iyahan ni sa Dios. So, karon ingon sa Filipi, Jesus, makakita lang ta mi sa Dios. Igo rin yung kayo sa mo Ningon, simbaw mo sa tubag ni Jesus, kadugay na nato nagguyok. Wa pakakakita sa Dios. Kadugay na natong kuyog, wa pakakita sa Dios. Kinsay nakakita sa Dios. Ngano man, tungod siyang gibuhat. Unsay gisulti sa John chapter 3? Unsay gisulti ni Nicodemo sa John chapter 3? Kay bawmi nga gikan ka sa Dios. Kay walay tao makabuhat anang imong gipangbuhat. Ako ni mga igsoon. Wala gyud tay dag-anan rum panahona mga igsoon. Ti anta mo daghan kay mga bright rum panahona. Bright manulti. Pero wa sa kinabuhi. Punta mo ingon ko, hunong lansa siguro tag sangyaw. Ngano man? Atong trabahoon, atong kinaiya. Ngano man? Bisan gani ako nagtrabaho, pag gani ko, kung bati gani ko maayo. Ikaw mo yung mga igsoon. Kung sige sultis Bible, the whole creation is waiting for the manifestation of the sons of God. Creation is not groaning and is waiting for a manifestation of another pastor, apostle, prophet, evangelist, and teacher. Wala. Ang gipangita sa kabuhatan sa mga tao nga nasa palibot, kanang naa sa suod nimo ba? Nga gitawag na tong Son of God, ma-manifested, binisaya pa, madayag og makita ba? Mo na miingos Jesus. Sige sultin Jesus, let your light so shine before men that they may see your good works. Wa mo ingon na Bible, let your light so shine before men that they may hear your good words. Wa man mo ingon na Bible ana. So muna mga igsoon, gikan karon, we have to put premium on our action. Unay mo na usa sa mga meaning, no? Pag moingon ko, o sige, sultis Colossians chapter 3 verse 17, whatever we do in word and in deed, we have to do it all in the name of the Lord. Words and action must synchronize. Ano man, para makita ang Ginoos ng kinabuhi. Ingkang, ginugugma. Unya, mga tao si mo palibot, imong pangsikahan mo, imong pangyabong mga lamisa, imong gipambunalan, gipangkulatan mo. Bukibaw ba mo nga ang ginugugma na wala na, counterproductive na. Sabta ninyo mga igsoon, we need to wake up, kinahanglan ta magmata. Ako di kay kumufocus sa quantity. Akong gitutukan mga igsoon ang quality nga mutubo kita spiritually. Kay kasagarang churches ang ilag yung goal, mega church. Sultian ta mo. I'm sorry to say, wag ginas Bible ba? Kay si Jesus, pag abot sa iyang mga tao 5,000, ang 5,000 nga tao, kabaw mo kung si plano,
Himuon taning hari. Kay mabusog ta ni niya. Tudlo aglaw nga teaching, eat my flesh and drink my blood. Kabaw mo kung si sulti 5,000? Wala na ni, kulto na ni. Giingnan niya mga disciple ya, kamo di mo manglayas pod. Ang giingon si mga disciple, dili Ginoo kay naa nimong pulong ang nagdag kinabuhi. Sug napay pastor atong panahon na mga igsoon mo ingon, "Nanugon kay na 5,000, Lord." Sa piso-piso lang Ginoo, nana ko 5,000 si mana ana. Kuha ko niyo mga igsoon. Gibongkag ni Kristo. Karon ang 5,000 may nagbuhi is pastor. At una, si Kristo mo ni pakaon 5,000. Wa pa gid gipalit og bikiri ang pan. Gibirara sa espiritu, sayo nan kana. Wa mo matingala na mga igsoon, grabe no. Hallelujah. So muna mga igsoon, we have to be very careful. Kinahanglan magmata. Dili quantity ang goals, Ginoo quality. Kanang quantity mo sunod ra na mga igsoon kay kung magdugang ta diri daghan, pasagdan na ginatong Ginoo kinsa iyang idugang. Pero di po nabot pasabot, gadi ta mo shares gospel. Mo share ta sa mga tao nga maminaw. Di gani maminaw, ayaw usik-usik sa imong panahon, kay di pa na niya panahon. Tamli na nagliso, itsa-itsahi lang nagliso, ana. Ayaw patay-pataya imong kaugalingon diya panangyaw mga igsoon sa tao, wa pa moabot ang iyang panahon. Kay gausik rin yung kasi mong laway. Imagine na, magdugang ta diri nya, kamo diri wa manubo. Unya, ang gidugang na to, siksik kayo. Maparehas na kaniadto, nga natay igsuon diri nga siksik ay mong fellowship. Nya, niabot man pud ang asawa nga karnal kayo, ang gibantayan ang iyang bana. So, bantay na siyang bana, kani tan-aw man atong siksikan ni Simba na nahog nag-away. Brad, kumusta ka, brother? Agoy, nakadungog man si wifey. Nahog nag-away. Ano, ang karnal man puro, so man manubo. Ay, igsoon ang church, mga igsoon, dili na to madinay na adiri ang gisal-gisal kinaiya. So we have to be prepared. Naadiring gisal-gisal kinaiya mo nang kinahanglan, mahibaw ta sa tuang gidagan. Ang atong gidagan diri kausaban, wa na magpasabot nga nangausab na ta. Ko may son. Muna kay nakasabot man ta nga atong gidagan kausaban, unya wa sa na magpasabot nga kita nangausab na, at least nahibaw lang ta nga usbunon pa ta. Angay na to hinumduman nga kita gihigugma sa Dios, gipasaylo sa Dios. Nga kita maghinigugmaay ta. So, kung maghinigugmaay na ganitas tagsa-tagsa mga igsoon, ato nang gibuhat ang mga butang atong gituhuan. Okay? Padayon ta. Colossians chapter 3 verse 17. Ano siya pasabutan ng Colossians chapter 3 verse 17? So madahon ako, we need to represent who God is through the Lord Jesus Christ by words and action. Imo siyang, ako siya, atua siyang ma-represent, pinaagi sa pulong o sa buhat, makita sa atong binuhatan. Kaya mga tao, mga igsoon, sa ako nagkakaingon, karong panahon na, bungol. Bungol mga igsoon, pero ang mga mata, pag magtanaw na sa imong kinaiya mga igsoon, walay glasses. Klaro kayo ang imong binuhatan sa ilahat, 2020 yun. Mo na miingon ko before, na-remember mo, kato ni Ana ko before, na ako i-share sa inyo before nga, usa ka mystic, niingon siya, what you do, shriek so loud, what you say, I cannot hear. Usbo na ko ha, mystic mo nagsultian niya, Christian mystic. Kung sa'yo gisulti, what you do, shriek so loud, what you say, I cannot hear. Ang pasabot niya, kinsa ka, o unsay imong gibuhat, makabungol. Unsay imong isulti, di gyud ko kadungog.
Kada relihiyon ron, nag-claiman nga siya ray sakto. Pag naaga ni relihiyon mo claim nga siya ray sakto, mga igsoon, og sila ray maluwas, kana, palayo gyud ana. Kaya di ginamao. Moingon ang iglesia ni Kristo, sila ray malangit. Sila ray maluwas. Ingon po siya sinuba, dili, kundi mo mutuo sa mo, di mo mga luwas. Ingon po si Eli Soriano, kami ra gyud maluwas, samot. Pagpakamatay Ginoong Hesukristo sa cross, wag gyud siya moingon mga igsoon, kining akong pagpakamatay sa cross para rin sa gamay. Wow, para sa tanan. Nakuha ko ninyo, nasabtan ninyo. Okay, padayon ta. Question number 2. In what area are we to manifest or become a representation of Jesus Christ? Palikon ako. In what area are we to manifest or become a representation of Jesus Christ? Tubag. In Colossians chapter 3 verse 17, it is very clear in word or deed. Do it all. All ha? Pag ingon ganig all, dili few, dili many. All gani, tanan. Dili kamay, dili daghan, tanan. Kung sige sulti, in what area, mao ni pangutana, in what area are we to manifest or become a representation of Jesus Christ? Answer, if we read Colossians chapter 3 verse 17, it is very clear in word or deed, do it all in the name of Jesus Christ. Now, we are to represent and manifest Christ in word, which is in the Greek, logos. Kini nga word diri sa Griego, mao ni ang pulong logos. It means something said including the thought. Something said including the thought. Okay, pag naa kay isulti nga words, kana nga word, sawa pa na mahimong word, thought na siya. Sa pasabutan ng thought, panghuna-huna ba? Muna mo ingon ko, words are thought expressed on a different level. Balik ko na ko ha. Words are thoughts expressed on a different level. Pasabot na, ang pulong, panghuna-huna na siya nga na-express sa lain nga level. Kay kung ang panghuna-huna lang, di mo na madunggan. Pero i-express na nimo siya sa lain nga level, gamito na tong avenues ba, madunggan na siya. Gamito na tong avenues kamot, ato isulat, mabasa siya. So it all begins in our quality thoughts. The kind of thoughts that we are entertaining in our head. So, pag moingog logos gani mga igsoon, nagdala og intensyon, nagdala og panghuna-huna. So, laktod pagkasturya, ang imong pulong na iunod nga gidala. Okay? Adayon ta. Something said including the thought or intention of a particular topic, subject of discourse, including the reasoning, the mental faculty or motive. This simply means that in our discourses with anybody, in no regard of venue or occasion, whatever comes out of our mouth must become the Christ Himself manifested. And this is only possible when Christ is active and alive in our hearts. Bawo mo kung isulti ni Jesus mga igsoon sa John chapter 6 verse 63, for my words are spirit and they are life. Kung isulti niya, for my words are spirit and they are life. We have to honor God in words and in action. Unsay gisulti na sa John 6:33? Kinsa nagsulti? Si Jesus. Unsay gisulti ni Jesus? For my words are spirit and they are life. Pali ko basas binisaya ragot. Kaya ang paan na gihatag sa Diyos, mao siya nga nanaog ikan sa langit. 63 na siya, Sister Arlene? 63? 6:33. Oh. No, 6:63. Chapter 6, verse 63. Ang naghatag o kinabuhi
Okay. Sa Kester Sonia, maura? 6 verse 63. John. Daghan sa mga tinuan ni Jesus ang Eliya o wala na gayud mubuyo. Diya lang. Kiningon naman na siya diha, eat my flesh and drink my blood. Okay. Sa imong versions, Sister Sonia, palit ko basa. 6:63. Ang nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini Espiritu ug kinabuhi. Oh, tanawan ninyo sa English ha, giun sa pagsulti sa English, for my words are spirit and they are life. As He is, 1 John 4:17, kung unsa siya, maupod kita. So, kung unsa siya, maupod kita. So, magbantay tas words nga mogawa sa atong baba. Whatever we do, in word and in deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Okay, Matthew chapter 12. Ako nalay basa. Matthew chapter 12, verse 34 to 37. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things. And an evil man out of an evil treasure bringeth forth evil things. Verse 36, but I say unto you, tanawa ha, but I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words, last verse, for by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Kini lang mga igsuono, John 6:63. Matthew chapter 12, verse unsa man 34 to 37. Proverbs 18 verse 21. Colossians chapter 3 verse 17. Kana lang mismo makita na nato nga ang sekretos kinabuhi na aras pulong. The secret of life is in the secret of life kay mong asa, it's in the word. The secret of life is in the word of God. How we use the word of God or how we allow the word of God to use us. Sekretos kinabuhi, naras word of God. Giunsa nimo paggamit ang word of God o giunsa nimo pagtugot nga ang word of God makagamit o maka-flow sa atoa. Going deeper, palauman pa ginato. The secret of life is in the word consciousness. Nga lumingon man ko, the secret of life is in the word consciousness. Why? Because the very substance of the word that we speak, ang substance, ang unod sa pulong nga migawa sa imong baba, kabaw mo kunsa, is the consciousness behind us. The intention, the motive that is inside of us. The mindset or the state of consciousness nga naa sa soul nimo, pagsulti o pagbuhi nimo anak nga word. Nakuha ko niyo mga igsoon. Pinaagi sa imong words, ma-justify ka. Pinaagi sa imong words, ma-condemn ka. Unya naglibog ta, lisod kayo. Ngano man ni, wati kwarta. Unya, kibaw ba mo? Muna. Giunsa nimo paggamit ang words. Kung man lang kay magamit ka maayo ana higayon, natakuban na lang imong baba. Ano kuha ko yung mga igsoon? Nasabtan ko ninyo mga igsoon? Kita tagsa-tagsa natay gikumbati. Nainindot kayo nga picture ba nga nakita na ko sa FB ba ni sagit ako sa katao. Wa gyud mo kasabot nako ni ana siya. Sabta ko ninyo, wa mo kasabot nako. Unya ang niingon sa siya yang katubang ni ana lang po. Oh, mao ba? Gisabot ra man ka. Pero ang nagsabot buti naghanag bangkaw sa likod. Bangkaw sa kalisod. Bangkaw sa kawadon. Bangkaw sa problema. Napoy nagtaroy diri siyang sud sa ilikod. Usay magsigit tagsagit bitaw nga. Wa mo kasabot sa kuha. Kit hato ra pong kaugali mo to hunahuna. Wa po na itong hunahunaan ang atong kaatbang atong gisingitan. Nga na po na sa problema ang giatubang. Kuha po niyo mga isot. Muna magsinamtan na ita.
Nindot kay ni mga igsoon kung mo identify tan Jesus Christ. Mabisi gid tag minister sa ubano, malimtan nimo imong problema. We need to wake up, pray for our loved ones, family, relatives, brothers and sisters in Christ. Labaw sa tanan atong iampo mga igsoon ang mga tawo nga nakapasakit nato. Kaya sa dihang atong iampo panalanginan ang mga tawo nga nakapasakit nato, no? Maupay pagsugod natong ampo nana. Ang gracias Ginoo, duol kay kas gracias Ginoo. Pero ang imo ra ganing isigurong ampo, no? Ang imo ra kaugalingong panginahanglan, dili gani ang panginahanglan sa imong kontra. Ana, layo ortas grasya ana. Praktiso na ito mga igsoon, ang gitudlong Kristo, kinahanglan ng practice. Di na lalim, iampo ni mo imong kontra, nga panalanginan. Ang natural nga tao, moingon ka na, unsa, wa ka mabuang. Sa ilo ako niyo nga nigamit kong term nga binugoy. Pero klaro-klaro lang ba? Pero gusto ka mga igsoon nga, kay kanang atong pagpasaylo, kanang atong pagpanalangin sa uban, laktod lang pagkastorya mga igsoon para ra gyud na sa atong kaayuhan. Ako po niyo, kanang atong pagpasaylo o pagpanalangin sa uban para ra gyud na sa atong kaayuhan. Hallelujah. Okay, padayon ta. Hallelujah. For by their words thou shalt be justified, and by their words thou shalt be condemned. Okay. There is a law of cause and effect set in place by God. God no longer needs to bless us or punish us for every word or deed we do. The blessings and difficulties we experience in life are all an outcome of the words we speak and the deeds we do. Di na ka kinahanglan panalanginan pas Ginoo kay dugay ra tang ipanalanginan. Ephesians 1 verse 3, we are all blessed in the heavenly places. Why pili na? Bisan gani wa kailan ipanalanginan gani niya. Usahay magud kita mga igsoon, istrikto ra pud ta kaayo. Ay gusto ta pag muuwan ang panalangin, diri ra pud sa atong koral. Di pud diapil ang gawas. Di man na yun ana. Pag uwanan gani kag panalangin, apilon man tong imong kontra nga silingan. Nga pagtan-aw ra ba nimo sa imong kontra nga silingan nga may asinso, galagot ka. Mga igsoon, kinaiya gyud na sa Ginoo nga wa sa gipalabi. Pag panalanginan kaniya, apil gyud na tanan. Mao na mga igsoon, pag moampo mong panalangin sa lamisa, ay gyud mo pagsulti, Lord, salamat kayo aning na-address akong lamisa ha. Ano ka naman sa imong lamisa mo pasalamatan? Nga nagdungan man tagkaos ta ng tao kada buntag. Kada dayong gibutang sa ilang lamisa, grasya man pud na. Ako ni mga igsoon. Muna nga akong prayer na usap na. Lord, salamat kay Father God, kaming tanan ron, nakapamahaw yun karong kamuntagon. Salamat kay Amahan. Kamig yung tanan, ayaw tingnan, kamirang gamay. Kamig yung tanan. Mao na si pag-ampo nga pasalamat kay pagpanalangin Ginoo nato mga igsoon. Wa man siya moingon nga kamura na sa assembly mo panalanginan no dili. Pero naay mga religiyon no moingon nga kami ra gyud diri. Gipanalanginan kay kami ra nakasabot og sakto, apalayo diha kay religiyon na. Relihiyon na di na mao. Ha? Cause and effect. O sila in term aning cause and effect sa Bible. Sa science, cause and effect. Sa Bible, sowing and reaping. Sa Buddhist ug Hindu, karma. Sa mga New Age, karma gyapon or law of cause and effect. Sa mga Bisaya, mga igsoon, gaba. Mirisi na. Laing term, mirisi. So if we want a new experience, we have to take responsibility. Dire, magdaog ta dire. If we want a new experience sa atong kinabuhi, we have to take full responsibility. Ano man? Okay. The moment we exercise control, that means you are accepting full responsibility. Balikon ako. The moment we accept full responsibility, we are in control.
The more control we have, the more freedom we experience. Ay, mo kalimutan na. Okay, balikon ako ha. The more we accept full responsibility, the more control we experience. The more control we have, the more freedom we will be able to experience. Pastor, pasabta ra gud mig maayo. Okay, dera. Kining gitawag na ko control, mao ni siya ang gitawag na ko power, dominion, o authority. Okay. Pero ni gamit lang ko control kay ngano man ako gusto ipasabot sa inyo ha. Kanang mga tao, mga igsoon, okay. When we lack self-control, okay ha? When we lack self-control, pag nagkuwang ka sa self-control, ang imong kahimtang priso gyud ka. Priso kas kawadon. Priso kas kawadon. Okay. Di kaya na nimo masabta, no? So, ano man, pastor, kung magkuwang kong self-control, mapriso ko sa kawadon, mapriso ko sa problema, mapriso ko sa limitasyon, mapriso ko sa nagkalain-lain problema sa kinabuhi. Okay, diara. Atong iliteral ha, para masabta na to. Kana tanang tao nga naas prisuhan, ang pinaka-main problem ana nila, self-control. Brad, ganun napatay man mo, Brad. Pugos ka ugalingon, pastor. Brad, ganun nakawat man imong manok, Brad. Wa ko kapugos kawadon, pastor. Brad, ganun nalugos man imo, Brad. Wapa mo kay pastor. Nalugos niya. Ikaw pod. Ganun na priso mo kasis. Nangutang ko, pastor. Dako-dako gyud yung wala ko impa. Kasagaran babae, no, pag maprisos correctional, dili patay. Utang gyud pa sa babae. Grabe babae kung sunada kay mangutang, we. Bisita mo correctional sa Manila, mga igsoon, kasagaran ipanulti. Kasagaran gyud dito nga BP22. Kung yun kayo manunod transaksyon, way kahadlok. Sino pisuhan mo, sis? Nagkasto na ko akong diutang. Bago sa problema, sumadahon na to, self-control. So, when we lack self-control, that means, wa kay pasensya. Kay kanang pasensya, self-control, magkuyong pa na. Di man ko pwede mo ingnon nga, pastor, na ako'y pasensya, pero wa ko'y self-control. Pastor, na ako'y self-control, pero wa ko'y pasensya. Di na pwede, magkuyog ba na si self-control? Di sana pwede mo ingon ka. Ka na anong pagpaubos, pastor, kaya ran ako na, pero kanang pasensya o self-control, wa ko ana adi na pwede. Ano ba? Magkuyog mo ng tulo. So ano na priso? Nagkuwang mag-self-control. So mo to niingon ko, when we accept full responsibility, we gain control. The moment we gain control, we experience freedom. Ang sakit man ko nato, mga igsoon, kung himaya gani ato ang kunon, kung sipiat, ihatag na to sa uban. Himaya gani ako, anak. Pero sipiat, asiya, mo hinungdan, ane, sila. We don't take full ownership of all our mistakes. So kung gusto ta mo breakthrough, nga makinabuhi na itong Colossians chapter 3, verse 17, first thing that we need to do is we need to take full responsibility sa atong thoughts, words, and action. Kanara. Okay? Gusto ka mausap andagan sa mong kinabuhi? Sugdan na itong panalangin, mga igsoon. Nga naman, niingon ko ganina nga ang sekretos kinabuhi, naras pulong. Going deeper, ang sekretos kinabuhi, naa sa consciousness na to. So kung naa sa word ang sekretos kinabuhi, tarungo na to gamit ang words. Nagani mo ingon nimo, uy, ni asinso lagi ka. Wa mo kun sa itubag nimo. Sis, ninduta na sis, imo man yung gipamulong mo na. Kaya ang atong habit manggod, pag ingnon ta, na, Brad, kumusta man ka, Brad? Di ara sis, di ara pastor, baura Japon. Na. Ora gyapon 20 ka tuig, way asinso mo na kunay mong musta nimo, nag-asinso sa akong relasyon diha sa Dios. Progressing in my relationship with God. Yeah. So if we want a new experience, we have to take responsibility. By altering our reality, we alter our perception of people. Take note ha? By altering our reality, we alter our perception of people, things, conditions around us, from human consciousness to the mind of Christ, from carnal ways to the ways of God. If we are going to have a change of perception, then we will have a change of hearts. Then our words and deeds, ang atong words ug ang atong binuhatan, mga usab
Proverbs 24 verse 30 to 34. Paliko basa. Paliko basa, Proverbs chapter 24 verse 30 to 34. Binisaya lang. Ako miagi duol sa umas sa tapulan o sa kaparasan sa tao nga walay sa labutan. 31. Kung kanina karon ini gipanugdan sa ibabaw og mga tunok ug naong ni ana naputos sa mga lipay ug ang bato nga puta ni ana nalumpag na. Unya nasud-ong ko ug nahuna pag-ayo nakita ko ang nadawat ko ang mahamatngon. 33. Bisan pa niini jutay nga katulog usa ka jutay nga nanok usa ka jutay nga pagkayugkos sa mga kamot aron sa pagkatulog. 34. Usa ang imong pagkakabos moabot ingon sa usa ka pulisan ug ang imong kawadron ingon sa usa ka tawo nga sangkap sa inagiban. Now, balik ta diha ari sa tas word did. Kining word did, D-E-E-D, did. As a Greek word, ang Greek word sa did is ergon. Ergon is the root word of the English word ergonomic. It is most often translated as a form of work. Take note ha. Ang did, mga igsoon, sa English word, root word sa English, mao na ang pulong ergonomic. Diha gikuha ang word ergonomic. It is most often translated as a form of work. Now, in other words, mobility and action is God ordained. Now, karon kining word diri sa akong studies, ako nakita nga kining whatever you do in deed and in word, kining word deed diri, kung atong tan-awon ang studies na to ani diri sa Griego, ako nakita, kabaw mo unsa ni action plan or work. Action plan or work. So kinahanglan ang imong words, it brings honor and it represents the name of the Lord Jesus Christ sa imong pulong o sa imong action. Now karon, Proverbs 24 mga igsoon, verse 30 to 34, niingon siya, I went by the field of the slothful. Niagi siya sa garden sa usa ka tapulan. Now again, balikon ako sa atong studies na to last year, atong natun-an nga ang atong soul, ang atong kalag, garden ni siya. Atong kalag, garden na ha. Now kay kang ana imong kalag, garden na, napasabot na nga ato ng gunahan. Kay kung di na to nagunahan, na yung mga sagbot diya nga mutubo, bisag way gunaguna. Na yung mga tanom diha, nga mutubo, way gunaguna, angan na sagbot. Di na kinalang bisbisan. Di na po na kinalang. Di na kinalang bisbisan, di na kinalang gunahan, mutubo ra na sa iyaha. Bisag initon pa na nato ngayong panahon mga ison, mga matay lang na kadiyot, pagbalik sing uwan, tubo na po nagbalik. Unsay nga na nila, sagbot. So, kung dili ta mangguna sa atong soul, kung wala tay action plan, kung wala ta kasapot sa atong work, our work is we need to, unsa man, cultivate on our soul. Para maunsa man, para mabag-o atong mind, will, and emotion. Na atay action plan. Unsa may action plan nimo? Unsa may action plan nimo? Ang imong action plan nakabase unsay imong goal spiritually. Imong action plan or blueprint nakabase unsay goal nimo intellectually. Nakabase unsay goal nimo emotionally. Nakabase unsay goal nimo physically. Nakabase unsay goal nimo financially. In other words, when we go deeper sa to studies Word of God, we start to see and realize that life is a journey. A journey of knowing God. In the process of knowing God, we experience impact and results sa atong spiritual life, soulical life, physical na aspito sa atong lawas, o sa atong pangwarta. Pero magpaabot lang ta kano sa ata mamatay para malangit ta, awa gyud tay kalainan mga igsoon, mga tao nga nas gawas. Nakuha ko ninyo mga igsoon.
So kinahanglan na action plan nga na-involve. Now karon kining action plan pag mo kinahanglan mag-synchronize sa imong thought life, words ug action. Mao ni gitawag nako mga igsoon the three tools of creation. The three tools of creation are thoughts, words, and action. If we want to manifest, ngano mo gamit, ganahan kay kung mo gamit og word manifest, ngano man, kumplito naman gud ta. Balikon ako. Pag moingon kog kumplito, wa man ta na kumplitos gawas, na kumplito man ta sa sud. Ang tao nga wala makumplito sa sud, magsige gyud nagtan-aw sa gawas unya maibog unsay naa sa silingan, ngano man. Wa man siya kamata, ng tanan ang kikinahanglan sa kinabuhi na ara, ni gamit kog word manifest, ngano man, kay naa man na gikan sa sud nimo. So kung naa na gikan sa sud nimo, we have to use the tools of creation wisely. Unsang tools of creation? Thoughts, panghuna-huna. Unsay ikaduha? Pulong. Unsay ikatulo? Action. Mag-synchronize na siyang tulo. So pag moingon ka gipanalanginan kas Ginoo, nag-ampo kag panalangin, sa ato pa ang imong ikar may nahibaw dito sa imong closet, sa imong kwarto, sa imong pag-ampo, unsa imong giampo? Nga makamata ka nga gipanalanginan na kas Ginoo, salamat kay Ginoo sa panalangin ha. Unya paggawas nimo sa kwarto, ningon ka, wa. Oh, wala. Dili na pagtuo. Dili na pagtuon, nagpasalamat na ka. Unya pagkuman, ingon ka dito, nilitanya kagwa. Di na mao. Parehas na atong tao ba nga nagpaampo sa kuha, igsuon na to, nagpaampo ba nga, Pastor, iampo, Pastor, nga akong baktin, di mo matay. Namatyan akong tulo, Pastor. Duha ba to tulo? Karon kay, gilubong na niya sa likod. Gusto niya paampuan ang nabilin nga 7 ka buok na di mamatay. Pero pag adto ko sa likod, anay 7 ka bangag dito, nagiandam. Ay, gipabuni. Oy, gipabuni na ako. Oy, sawa pa na ko ampo imbaktin. Ano man? Di man na pagtuo. Wa man nimo gihimaya ang Ginoo na sa imong words o sa imong action. Pag mag-ampo kaguan, pag payo, kada simple na kayo nasanan. Kapila na ta nakadungog ana, ha? Moto ako mentor mga igsoon, katawa ko. Kaya na maligyan ng insurance ba? Mauni mong madawat, mauni dako kay kag madawat, mauni kung mamatay ka sir, mauni mong madawat. Agiing na niya, uli na lang Brad, uli na lang. Kay, wa ako'y planong mamatay, akong planong mabuhi. Basta naman. Dili na ako problema kung mamatay ko. Problema na nas nabilin. Kaya kung dili na ilubong sa tagtungod, ang maproblema na, barangay man. Kaya inom-dom ko ito, kinsa ito nakingon ako, Brad, tinom sa ito, ningon siya nga, wala misahe sa pari ba, kay, sa to, pobre ba to, o dili katoliko, tungkol ko, gibili nila dito, padre, kamo na lang niya ilubong. Gibisahan, oy. Ano? Kaya ka ng patay, problema mo ginas na bilin. Di mo na problema sa patay. Di na problema sa namatay. Hallelujah. Okay, katapusan. Our verse, Colossians chapter 3, verse 17, commands us that whatever we do in words or deeds, we must do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Unsay pasabot ani? Unsay pasabot ni Paul ani? Do it all in the Lord Jesus Christ, or nganong giingnan man ta? Do it all in the name. Ngano wa mo sa buhata diha ni Ginoong Hesukristo? Ano wa man mo ingon? Buhata. Unsay imong gisulti, unsay imong gibuhat, buhata diha ni Ginoong Hesukristo. Ano man ginana pagsulti? Giingon maging pagsulti. Unsay imong isulti ug imong buhaton, buhata diha sa ngalan. Sino sabot ana? Ano nga mo ingon buhata diha ni Ginoong Hesukristo? Buhata diha sa ngalan ni Ginoong Hesukristo.
Ay bukbala ka mga ison, 5 minutes na lang. Ang word name sa Grigo, mao kana ang pulong unuma. Sa Hebrew, Shem. Unuma means character, nature, and authority. So, pagsulti nga do it all in the name. Ang pasabutan na, do it all in the nature and character of God which is in Jesus Christ. Buhata. Wala buhata para sangan ni Ginoong Kristo. Buhata para sangan. Unsa pasabutan ng para sangan? Kinahanglan nga ang iyang kinaiya, ang iyang nature, ang iyang authority, ang iyang character makita sa atong sinultihan o sa atong aksyon, which is perte anang lisura. Dili na lalim mo nagtuog sa'yo na. Kana mo ingon ka, ay sumo ka. Dili na mo. We are doing it in the name and character and the nature of the Lord Jesus Christ. Ano man, nangisok man ka. Kinahanglan ang imong tono. Hinay-hinay lang ha, ay lang sa muka. What is this? Sakto na kay kita mga Cebuano. Dagko kay tag mga tingo. Moingon ng mga Tagalog nato o mga Ilonggo nga mura kunutan nag-away. Sa lisod ning mga mga Cebuano. Moingon na sila. Pag nagsasalita sila, parang galit. Hinahinay na kong practice mga igso na kung Tagalog gahi kayo. Manto na rin sa Manila. So, una, pag moingon ka ni, do it all in the name. Do it all in the character, nature, and authority of the Lord Jesus Christ. Kanang imong gibuhat. Gibuhat ba na nimo dias kinaiya? Kanang imong gisulti, nagsubay ba na sa kinaiya ni Ginoong si Kristo nga bag-o ra magay ka nga saba? Tagak tatanan na, why it's empty bisag ako. Yan kay naara ba kita mga igsuon nga ang tingog dagko gyud ba? Kung ikaw ka kaila nila, nagtuo ka, nga nagasaba na wala oy. They are doing it in the name of the Lord Jesus. Kaya mo na kiniiya. Sabton po na to. Nakuha ko yung mga igsoon. Ay lang po kakalain. Ano man? Kaya kung nalain ka o nahiubos ka, mo na itong giingon, kung nahiubos ka, di mo kagikan sa taas. Nakadungog ka sa tingog ni Bertino, madako kay tingog. Ngayon, inaana mo ginas Bertino, o napatos tir-estir, inato maputo siya. O na mga igsoon, angay natong hinumduman nga kita nga naa diri pamilya. Kada man nagsuon sa pamilya na agi na sabaan na po hilumon. Na kini mga hilumon mga igsoon, mga putong man ato po ng sabton. Naputoy mga igsoon nga sabaan, sabton po nato na sila. Pagtanaw ganin nimong kuwang-kuwangan kagtog, palayo lang po na niya kay mabutan po niya nimo. Pag uli lagi hapon ng igsoon, mga igsoon, magkadiprinsyahay. Mo ni kanindot no sa pamilya no, magkadiprinsyahay gani magkauli ra gyud. Once we understood that unsa man, whatever we do in word and in deed, do it all in the character, nature of the Lord Jesus Christ. Manindog talas pagtapos.